Yung Diyos na pinaglilingkuran po natin ay buhay. Do you agree with me? Sa, kaya dapat buhay na buhay din po ang ating pong palakpak para sa Kanya. At naniniwala po ako na hindi aksidente yung mensahe ngayon. Though tayo po ay nasa series po tayo ng ating pag-aaral patungkol sa salitang anchored. Sabihin nga natin, anchored. Yan. Yan. So, exactly, I don't know what exactly you have been through sa inyong mga buhay. Hindi ko naman kinausap si Sister Marnelli, no? Yung mga iba sa atin dito, hindi ko naman kinausap. But bakit yung message for today ay akmang-akma sa ating lahat? Yan po yung series natin, Anchored. Pero yung pinaka-title ng ating pong pag-aaral ay pinamagatang, sabihin nga natin, Matibay na Sandigan. Tagalog na Tagalog. Naalala ko itong ginagawa ko ito na I was reminded of those high school event doon sa during my high school life. Scouting ng Sandigan, hindi magigiba. Alam niyo ba yan? Scouting ng Sandigan, hindi magigiba. Kaskintatag, hindi magigiba na tantan. Di ba? Those are the days. No? Hindi nyo alam, di ba kayo nag-jump ang tawag nila doon, jamboree? Boy Scout, di ba? Para naalala ko, para maka-join kami, kasi during the time, ang hirap ng buhay, naalala ko yung lola ko, no? Pinilit ko siyang, mag-join ako. Pero sabi niya, wala tayong pera. Okay? So, sige, kung gusto mo talaga, manghuli ka ng 2 manok at magdala ka ng bigas at iyon ang ibigay mo bilang contribution, kasi during the time napakamahal, kailangan mo magbayad ng 500 pesos for the certain period of time. Like 5 days ata ang mga jamboree during that time. Yan, 5 days. So para maka-join kami, kailangan naming welcome. Praise the Lord. Kailangan naming makapagbigay ng pagkain, gagastusin during that time. Okay. So naalala ko lang in connection with that matibay na sandigan. Ang hirap ng buhay during that time, pero because of that faith, human faith, hindi pa kami Kristiyano during that time. Ibig sabihin, paniniwala na merong kayang gawin ng isang tao para marating, mapangyari, magawa ang kanyang mga ninanais sa buhay. And that faith of my lola ay nakapag-join ako sa jamboree na yan. And in connection with that, alam nyo po, lahat tayo ay may mga kanya-kanyang gustong marating sa buhay. Amen po ba? At yung mga bagay na yan, it takes time. Unang-una, it takes time. Hindi ura-urada. Hindi nila. Alam niyo ba yung salitang ura-urada? Salitang kanto, no? Hindi siya instant. Okay? Hindi siya basta-basta. Yung spirit natin gustong umarangkada, pero yung flesh, yung past, patuloy na hinihila ka, and that's normal. Amen po ba? Kaya nga patuloy tayong alam niyo po, may 2 bagay na ipinangako si Lord sa atin. Langit at impyerno. Naalala nyo? 2 bagay lang when it comes to our salvation. Langit at impyerno. Okay. Para sa atin, naniniwala tayo sa 2 bagay lang. Langit at saka impyerno. When it comes to our salvation. Tama ba? Pero patuloy itong inaagaw ng kaaway. Nakuha niya? Yun yung mga way ng kaaway para hindi tayo makapag-move forward doon sa vision na binigay balikan natin yung salitang vision daw, tapos na natin yan, doon sa vision na binigay sa atin ni Lord. Doon sa salvation na binigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, kahit sinasabi natin we are already saved,
hindi pa tapos ang laban. The completeness of our salvation is that when we are already there in heaven. Binigyan tayo ng salvation ng Panginoon, kaya dapat, alagaan natin, i-continue natin. Na pangalagaan yung kaligtasan na yan. Dito napapasok yun. So, ibig sabihin, nawawala yung kaligtasan. Di ba? Pwedeng maagaw ng kaaway. Amen po ba? Amen po ba? For me, the salvation, yung salvation na tinatawag, hindi yan nawawala. Nasa atin yan. Amen po ba? Binigay na yan ng Panginoon. Ewan ko kung agree kayo sa akin, sa mga nakapag-aral theologically, di ba? Para sa akin, hindi pwedeng mawala yung salvation. Binigay na yan ni Lord freely. Pero paano, Pastor? Sabi sa Bible, hindi lahat maliligtas. Yan yung point ni Jesus. Kaya nga, everyday nandito tayo. Tama po ba? Everyday nagsisimba tayo, everyday nagpe-pray tayo, everyday nagbabasa tayo ng Bible, everyday nakikipag-fellowship tayo, ni-encourage natin ang bawat isa. Why? Because we are not there yet in heaven. Patuloy nating inihahanda ang sarili natin. Okay? Actually, tayo po'y nasa labanan. Amen po ba? Nasa gyera po tayo. At ang gyerang ito ay hindi physical. Ito po ay spiritual. Kaya nga everyday, di ba? Okay. Ang mga dito, magandang halimbawa sa mga field na kung saan nagtatrabaho tayo everyday. Sa mga field na kung saan naglalakad tayo everyday. Diba? Yung mga tao nakikita natin, minsan kahit sa church, meron din, natitisod din tayo. Those are not physical fight. Those are spiritual fight na kung saan nagiging platform ng kaaway for us to be disturbed. Kasi nga, gusto niya, hindi ka lumago. Ang gusto niya, huwag kang mag-move forward. Ang gusto niya, maging bansot ka. Tingnan yung katapo mo kung bansot. Hindi, bansot yan, nakulang lang sa gatas, no? Pero spiritually, yan? Spiritually, umaangat yan. Amen po ba? Spiritually, nag-move forward yan. Spiritually, lumalakas yan. That's why you're here. Kung wala kang intensyong lumago, wala ka dito ngayon. Now, the question is this, paano ba tayo lumalago? Ano ba yung mga bagay na kailangan nating i-remind sa sarili natin? Araw-araw, every Sunday. In connection with this topic, makikita natin dito yung sarili natin. No? Magre-reflect tayo. Nasaan na ba ako ngayon? At kapag nakita mo, nalaman mo yung level ng spirituality, huwag kang mag-alala kung mababa, huwag kang mag-alala. Sabi nga kanina, hindi naman pa bilisan ang pagiging isang Kristiyano, ang pagiging isang malagong Kristiyano. Hindi yan. Amen po ba? Remember this. We are under the grace of God. Ano yung purpose ng grace? Diba? Para tayo i-condena. Ikaw, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, ganyan ka pa rin. No. Huwag nating sasabihin yan. May kanya-kanya tayong takbuhin sa buhay. May kanya-kanya tayong misyon. May kanya-kanya tayong level. You cannot judge a person because of that one mistake na nagawa niya. Hindi pwede. Si Lord nga Amen po ba? Yan ang ginawa niya. Ako, the church, ilang taon na yung church? Mag-11 years. But before that, nakatanggap na ako sa Panginoon. Pero ang dami pa rin mga upside down. Ang dami pa rin mga pagbagsak. Ang dami pa rin mga kailangang ayusin. Pero patuloy po ako naglilingkod. That is the most important thing. Ano man yun ang pagdaanan mo, patuloy kang naglilingkod. Patuloy kang umaattend sa church, patuloy kang nagpe-pray, patuloy kang nagkakaroon ng devotion, nagbabasa ng Bible. It means you are eager to serve the Lord. Yan ang mahalaga. Yan ang pinakamahalaga. Amen po ba? Kasi kaaway lagi niya i-remind kung sino ka, kung ano yung nakaraan mo. That's why today, ang pag-aaralan po natin, yung pagiging isang matibay na sandigan. Matibay na sandigan, paano sa pamamagitan po ng pag-angkla natin sa katotohanan. Ano ba yung truth? Alam mo yung truth, yan yung laging gustong nakawin ng kaaway. Alam niyo po yung declaration natin? We are declaring those things. Tama ba? Yun po yung gustong nakawin ng kaaway. Kaya nga pinapaalalahanan natin ng bawat isa
No, every day, every Sunday, dinideklara natin. But that is just a word. Pag wala kang ginawa, hindi mo pinanalangin, hindi ka naging masipag, hindi mo pinanghawakan yung salita ng Panginoon, walang magiging impact niyan. Kahit every Sunday mo yan ginagawa. Kung pagdating ng weekdays, negative ka pa rin, wala kang pagbabago, wala tayong ginagawang move. We cannot judge you, pero alam nyo po, nami-miss natin yung mga bagay na magagandang bagay na gustong maranasan natin ng Panginoon. And we thank God kasi every Sunday nare-remind po tayo. Amen po ba? Hindi ito paligsahan. Okay, na kailangan ikinukumpara natin yung sarili natin sa ibang. Mahalaga, nandito ka ngayon. Sabi mo sa sarili mo, mahalaga, nandito ka ngayon. Willing to learn. Amen po ba? Lord, salamat po. Manguna ka, Panginoon, sa aming pong pag-aaral. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise God. Sige po, palapakan natin si Lord. Our text for today ay matatagpuan po, mamaya mo i-flash bro ha, sa Colossians chapter 2. During the time of the disciples, mga kapatid, during the time of Jesus, may mga disipulo siya. Kung particularly in the book of Acts, babasahin natin ng libro ng mga gawa. Persecutions are rampant. Ibig sabihin, everywhere napuntahan ng mga disciples ay may mga persecutions. Pero despite of those situation na naranasan ng mga disciples, and even in the time of Jesus, kung ititrace nyo po yung missionary journey ni Paul, before that yung journey ni Jesus, yung missions ni Jesus in that certain period of time, di ba? Ilang taon siyang nag-mission dito. Makikita po ninyo that even the Lord Jesus Christ ay nakaranas ng persecution. Tama ba? Nabasa ba ninyo yan? Okay? But how come they became fruitful despite of those difficult situations? Ninyo, naalala ko tuloy, yung mga Jews, mga Hudyo, during the time of Hitler. Okay? Araw-araw pinapatay sila. Diba? Araw-araw sinusunog sila. Pero hindi sila naubos at hanggang ngayon kahit saan ka pumunta, may mga Hudyo. And in fact, 'di ba? Sila ang isa sa pinakamay matatag na bansa, mayamang bansa, at when it comes to military equipments, sila ay isa sa mga talagang tinitingala ng buong mundo. Amen po ba? Itong mga Hudyong ito talagang matindi ang mga pinagdaanan. And even in the Bible, makikita na po natin yan. Pinagpala pa rin sila ng Panginoon. Alam nila yung calling nila eh. Di ba? Mga tinawag, mga pinili. During that time, pero ngayon po, naniniwala ako na patas na. Di ba? Patas na. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Tayong lahat ay mga pinili ng Panginoon. Nakita ko lang, tignan niyo po itong image na to. Meron ako linagay dito. Ewan ko lang kung yung image ng yan. Yan, nakita niyo po, may nilagay ako diyan. Despite of the persecution, bakit ba sila pinersecute, Pastor? Babalikan natin. Alam ko maraming beses na ninyong narinig ito. Ang purpose kung bakit sila pinipersecute ay isa lang naman. Unang-una, kailangan nyo maintindihan that during that time, they are very strict on the law of Moses. Kailangan yun lang. Amen po ba? At alam niyo po ba na ang Kristyanismo ay mas worst kaysa sa mga Hudyo during that time? Nakuha niyo pa? Ang mga Kristiyano talagang pumapatay yan, literally. At napakaraming mga namatay during those times because of their very strict law na kailangan kapag ikaw nagkasala sa batas na ito ni Moses, kailangan kang parusahan. Walang hindi ganun kahirap ang situation niyo during that time. Welcome. Ayan. Pero naniniwala po ako, at kung babalikan po natin,
yung situation ng mga apostles during that time, kahit na sila ay pinahirapan, inaral ko nga ang bawat isa sa kanila, grabe ang mga naranasan nilang persecutions. Bago sila namatay, there are some of them that are worshiping. Some of them, they don't want to be nailed on the cross na katulad ni Jesus Christ. Gusto nila pabaliktad. So talagang they are willing to die, no? And nakita ko 'yan sa buhay ng mga apostles na ito na talagang pinanindigan nila that they are a servant, that they are disciples of the Lord Jesus Christ. Now, titignan niyo po, kahit ganun yung nangyari sa kanila, pagkamatay nila, mas lalong dumami ang mga Kristiyano. Mas lalong dumami ang mga followers ni Jesus. Pinersecute sila. Sa time natin ngayon, pag dumaraan ba tayo sa persecutions, mas lalong dumadami yung naniniwala sa atin. Mas lalo bang dumadami yung nabibless sa buhay natin? Lahat tayo may mga pangangailangan, di ba? May mga pangangailangang spiritual, encouragement. No? Pero dumadaan din tayo sa discouragement. Pero pag nadadaanan natin yung mga bagay na yon, sa tingin ba natin mas lalong nabibless yung ibang tao? Ako, minsan hindi. Kasi nagiging masungit ako pag may karamdaman ako. Ganun din ba kayo? Amen ba? Ano yung may mga weaknesses tayo. Wag nating tignan ang sarili natin na perpekto. May mga pinagdaraanan tayo. Kailangan natin i-expose yan. Alam niyo, pag hindi natin in-expose yan, hindi kayo gagaling. Hindi kayo lalago. Kailangan natin aminin sa harapan ng Panginoon. Wala tayong may tatago sa Kanya. Amen po ba? And by the grace of God, na-expose yun. Nagkakaroon ng healing, nagkakaroon ng nakikita ng mga tao who Jesus is in my life. Na kahit na meron akong karamdaman, no? I will still pray. Hindi nga lang ako nakabangon during that time kasi sobrang hindi ko kinaya. Talagang di ba, na-miss ko yung supposedly ako mag-lead ng prayer during that time. Pero sa haba ng araw na iginugol namin sa labas sa pag-aayos ng may mga namatay na Pilipino, and then naghatid po ng kapatiran sa airport, hindi na ako nakagising ng maaga to pray. Tapos nagkaroon ng sakit. So sabi ko, Lord, kahit ganun ang nangyari, alam niyo yung guilt nandoon. Salamat Panginoon kasi may mga taong nakakakita and they've been praying for me. Ibig sabihin, may mga taong nag-grow because of the situations, no? May mga taong nabibless, may mga taong na-encourage because of your faith in the Lord Jesus Christ. Because of your courage, because of your continually serving, no? Nagsaserve ka dito sa church. Amen po ba? Walang sayang sa Panginoon. Maging yung mga persecutions natin can be a blessing sa mga ibang tao. Amen po ba? Yung situation na mayroon ka ngayon, nakikita ng ibang tao, nagpapatuloy ka, pwede silang ma-bless. Amen po ba? Huwag nating i-down yung sarili natin. Dapat tignan natin yung sarili natin that we are blessed, we are redeemed by the Lord. Amen po ba? We are chosen. Amen po ba? Once you receive the Lord Jesus Christ, hindi ka na luma. Amen po ba? Meron ka ng identity. And that's why, yan yung lagi nating sinasabi sa bawat isa. Now, balik tayo sa topic natin. Tingnan natin, may mga, kaya nga dito sa text natin, in Colossians chapter 2, basahin natin, verse 6 to 7. Ang sabi dyan, so then, dito na, papasok na po tayo just as you receive Christ Jesus. Okay, be attentive. Tignan nyo po ito, napakaganda ng kwento. Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Okay, naka-underline yan. Yan yung tatlong bagay na pag-uusapan natin. Ang sabi dyan, continue to live your lives in Him. In verse 7, itinuloy niya, sabi niya, rooted and built up in Him. Ang sabi doon yung isa, yung una, live your lives in Him. Then pangalawa, rooted and built up in Him. Yung pangatlo, sabi niya, strengthened
in the faith as you were taught. Okay? Marami tayong mga natututunan everyday. Ito yung bagay na hihimay-himayin natin. I do believe that this message is for me and for everyone. Amen po ba? Continue to live your lives in Him. Rooted and built up in Him. Strengthened in the faith as you were taught. Alam niyo po, every Sunday, napakalaking bagay para sa atin yung mensahe. Pero hopefully po, hindi doon nagtatapos. Kasi, parang, ano yan pagkaing pisikal, no? Kapag kumain tayo, ang katawan natin, kailangan natin kumain ng 3 beses isang araw. Hindi pwedeng umaga lang tayo kumakain, mangangayayat tayo, magugutom tayo. Amen po ba? Hindi siya, ang normal, umaga, tanghali, at hapon. O sila nga, 5 di ba Len? pero payat pa rin. Di ba? So ibig ko pong sabihin, that is the normal. Kailangan umaga, tanghali, hapon. Spiritually, hindi pwedeng every Sunday lang tayo kumakain ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Kailangan every day. Every day. Sabi nga natin, araw-araw. Every day, kailangan meron po tayong pagkaing spiritual. Bago tayo dumako dyan, balikan natin yung Acts, no? Chapter 17, para mas maintindihan natin yung text mamaya. Ano ba yung kahalagahan ng salita ng Panginoon? Remember, our topic for today is all about matibay na sandigan. We will talk about the truth. Okay? The truth is what? The word of the Lord. Yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Yun yung katotohanan. Ang sabi doon, I am the way, the truth, and the life. Kaya minsan wala tayong kabuhay-buhay kasi hindi natin maintindihan na, hindi natin pinapractice yung truth na yan, yung life na yan na binigay sa atin ng Panginoon. Nakuha niyo po? Nabasa natin pero hindi siya nanatili sa atin. Maraming ganyang Kristiyano. Nababasa pero hindi nananatili. Yan yung aaralin natin ngayon. Lahat tayo guilty sa part na yan. Amen po ba? Sabihin mo, humingi na tayo ng tawad. Amen po ba? Okay, basahin natin Acts chapter 17. Ito yung time in chapter 16, makikita natin dito yung mga miracles na ginawa ng Panginoon sa buhay nila ni Paul at saka ni Silas. Okay, kung babasahin niyo, nakulong sila diyan. Ang purpose ay anong dahilan kung bakit sila nakulong? Nag-share lang naman sila ng gospel. Sinunod lang naman nila yung mission nila. And then at the end of the day, ang nakita ng mga tao, threat sila sa community, para bang ginugulo nila yung nakasanayan, di ba? O sinasabi nila ang patungkol kay Jesus na kung saan against sa nakasanayan nila. Okay? Ganun ang nangyari, okay? So nagkaroon ng kaguluhan, hinuli sila, ikinulong sila. But alam niyo po, during the time na sila po ay nasa kulungan, nagkaroon ng mga miracles. Di ba? Kumilos ang Panginoon. Ano pong ginawa nila? Nakakulong sila and they worship the Lord. Kumanta sila ng mga hymns. Di ba? Kaya alam niyo minsan pag malungkot ka, ate, Arlene, worship ka lang sa Panginoon. Pero hindi halatang nalulungkot ka, lagi ka naka-smile Di ba? Ang ganda ng pakiramdam kapag nagwo-worship ka kay Lord o nakikinig ka ng salita niya. Kapag ikaw, naranasan mo o naramdaman mo medyo may worship ka lang sa Panginoon. Diba? May naman, wag during the work masisira kayo pag Okay? Worship ka lang sa Kanya and then you will see the impact of that. Amen po man? Amen po ba? So, ganito po yung nangyari sa kanila and then the Lord works. Kumilos ang Panginoon. Nagbukas ang kalangitan. Nagbukas ang mga kulungan. At sila po ay nakalaya. At dahil sa takot ng mga taong nandoon, magpapakamatay sana sila Pero wag mong, sabi ni Paul, wag mong saktan ng iyong sarili. Nandito kami, hindi kami nakalabas. Okay? Sa pamamagitan mo noon, wala pa silang sinasabi. Alam niyo po ang response nung guard, sabi niya, anong pwede kong gawin para kami ay maligtas? Nakita niyo po? Wala pa siyang sinasabi But because of their testimony, that despite of their situation, they're worshiping the Lord.
may mga taong naliligtas. Huwag mong sasaktan ng sarili mo. Mahal ka ng Panginoon. So ano pong dapat namin gawin? You accept the Lord Jesus Christ in your life and you will be saved. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Kaya nga, during that time, ito yung context niyan. Chapter 16, pagdating ng 17, nakalaya sila, pinalaya sila. Ang request ni Paul dito, ganun-ganun na lamang ba? Malalayain nyo pa pagkatapos nyo kaming hagupitin, ikulong, nang wala man lang due process, na kagaya ng nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas. Politics, ano? Huwag natin pag-usapan yan. Di ba? So, ano nangyari? Tawagin nyo dito yung mga pinuno ninyo. Sila ang dapat nandito at i-guide kami palabas. Yung request ni Paul, ano? Ang ganda ng kwentong ito. At sila nga ay pinalaya. At eto na, pumunta sila sa isang lugar na ang tawag ay Berea. Yan. Ito yung mga kwento na kung saan babasahin nyo, may empower po kayo. Alam niyo po, itong mga taong ito, mga Hudyo rin sila. Pero sila yung mga tinatawag na mga noble person, because when they receive the message, the word of God, hindi lang nila ito narinig. Ito po ay inaral nila. Okay, basahin natin yung context. Okay, as soon as it was night, the believers sent Paul and Silas away to Berea. Sabi diyon, on arriving there, they went to the Jewish synagogue. Now, the Berean Jews were of more, sabi doon, noble character than those in Thessalonica. Kinumpara. Bakit kaya mamaya? Ang sabi doon, for they received the message with great eagerness. Ang ganda nun. Sabi doon, and they examined the scriptures every day. Sabihin nga natin, every day. How often na minimeditate natin yung salita ng Panginoon? Every Sunday? Tapos minsan, mag-emote tayo. Diba? Ay, mas marami tayong time sa sarili natin kaysa sa time magbasa ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo ginajudge ni Lord, no? Nire-remind niya lang tayo sa mga oras na ito. How often you meditate the message that you have received? Amen. Amen po ba? Ang sabi doon, ano yung result? Ang sabi doon, as a result, many of them believe, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men. Ano bang ginawa nila? Nagbasa lang naman ng salita ng Panginoon. Mineditate nila yung na-receive nilang gospel. Yung na-receive nila during that Sunday. Malay nyo, hindi totoo yung sinasabi ni Pastor Chris. Di ba ba? O kailangan, inaaral din ninyo. Kaya nga every Sunday, align to our vision, kung ano yung preach ni Pastor, inaaral natin. Bulay-bulayin ng bawat cell group, di ba? Tama kaya itong sinabi ni Pastor. So palagay mo, Brad, o ikaw, may background ka sa sa Bible school. Palagay mo yung sinabi ni Pastor na ang salvation is by the works. Tama ba 'yon? Doon pa lang makikita mo na, tama, di ba? Kasi kung hindi naman pwedeng amen lang tayo ng amen. Kaya napakahalaga na mayroon pong pag-aaral. Napakahalaga na mayroon pong pagbubulay-bulay. At habang inaaral, binubulay-bulay natin yung salita ng Panginoon, mas lalo tayong napapalakas, na-encourage. This is the question, how often na tayo po ay magbuklat ng ating pong mga Bible at i-meditate. Ang dami ng mga way ngayon to interpret the situations, no? Ano ba yung context nito? Ano ba yung nangyari dito? Napakadali na. Napakaraming paraan. Amen po ba? Amen. So, in that particular situation, nakita nyo po na yung mga Bereans, when they receive the message, hindi po ito nanatiling salita. Ito po ay kanilang pinakinggan, binasa, inaral, mineditate. At kaya nga pag dumating yung mga pagsubok sa buhay nila, and in fact kung babasahin niyo po yan, aaralin niyo yung mga yung background ng mga Bereans, sila
ang isa sa mga ginamit ng Panginoon upang maraming mga Grego ang maligtas during that particular day. Because they have the truth. May authority, may power. Amen po ba? Walang authority, walang power kapag hindi tayo nagbababad sa prayer, sa pagbabasa ng Bible. Hindi natin kailangan ang sobrang daming kaalaman. No, hindi ko sinasabing huwag kayong mag-aral. Ako nag-aaral hanggang ngayon. Pero aanhin natin yon kung wala naman tayong pagbababad sa salita niya at sa pananalangin. Amen po ba? Kaya nga kahit sobrang hirap gising, mag-pray in your private life, in your private prayer life. Amen po ba? Hindi natin sinasabing maganda mag-join kayo sa platform natin, okay. Pero ang ini-encourage natin, kahit hindi kayo mag-join, you should have your private prayer with the Lord. Pag wala yon, don't expect anything na magkaroon ng pagbabago. Magiging stagnant po kayo. Magiging stagnant tayo. Mararamdaman natin yan eh. Ang mga taong kalmado dyan, sila yung babad sa prayers. Kilala ko kayo, kilala natin, kahit paano naman kilala ko kayo. Ang dami yung pinagdaraanan. Pero kita ko that you are calm, you are positive, no? You are powerful, nag-i-encourage kayo. May pinagdadaanan yan ha. Yun yung mga tao na kung saan babad sa panalangin. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, magbabad ka sa prayer. Amen po ba? Now, there are 3 things. Mabilis lang po ito. How an anchored faith in Christ live. Paano ba natin makikita yung sarili natin na nabubuhay sa pananampalatayang nakaangkla sa ating pong Panginoong Jesucristo? There are 3 things that I would like to share. The first one, kailangan po sa buhay natin, sabihin nga natin, I will pursue Jesus in my life. Sabihin nga natin, I will pursue Jesus in my life. No? Isa sa mga nakita ko po, no? Sa dami-dami ng mga pinagdaanan naming mag-asawa in the ministry, in the family, ang hirap maging pamilya ng 2 bata, how much more yung mga madami, At the same time, maging isang panganay sa pamilya. Talagang, yung mga panganay dito, alam nyo yan. Ang hirap, no? Pero ang gusto ko pong i-magnify, the more na tayo po ay nahihirapan, the more na the more na mas nararanasan po namin yung miracles ni Lord sa aming pamilya. Agree ba kayo doon, mga panganay? Na bilang isang panganay, yung mga responsibilities. Tama ba? Blessing ba sa inyo yun? Amen ba? Blessing yan, tama ba? Minsan talaga, pinapadaan tayo ni Lord sa mga responsibilities na kung saan. Hindi naman talaga natin kaya. Meron pong itinuro sa akin ng Panginoon sa mga nakaraang araw. Lagi niya sinasabi sa panaginip, kahit sa pag-uusap namin mag-asawa, at kahit sa mga ginagawa ko everyday. Lagi niya sinasabi, pursue me. Nakuha niyo pa? So, pasimplihan natin. Unahin mo ako. Amen po ba? Unahin mo ako, kilalanin mo ako. This is the question. Sa tagal nating mananampalataya, no? Pastor naman, sabi mo kanina, wala sa tagal niya. No, this is the question. Alam kong meron na kayong knowledge about Jesus. Gaano na ninyo kakilala si Jesus sa buhay ninyo? Gaano? Amen po ba? Of course, hindi nyo sasabihin yan. Kayo ang nakakaalam yan. Pursuing Jesus is very important for us bilang mga Kristiyano. Pinakamahalagang bagay na kailangan nating maintindihan na once na tayo po tumanggap kay Jesus, hindi po tumitigil sa araw na yon para makilala mo siya. Hindi rin
nangangahulugan na kilala mo na siya dahil every Sunday kang nagsisimba. Hindi rin nangangahulugan na kilala mo na si Lord dahil leader ka. In fact, marami sa mga leaders, hindi naman talaga in touch yung puso nila sa Panginoong Jesus habang sila naglilingkod. Naglilingkod lang sila dahil inassign sila, di ba? Linagay sila. At ang tagal-tagal na kasi nilang nasa church, kaya dapat leader ka na. Ganun ba yun? Amen po ba? Napakahalaga niyan, mga kapatid. We need to strive to know more about Jesus. Darating yung time, ibabawal na ang paglilingkod sa Panginoong Hesus. Darating yung time, pipigilan na tayong pumunta sa church. Darating yung time, pipigilan na tayo, ipagbabawal na ang pagbabasa ng Bible. Amen po ba? Darating yung time, mape-persecute ang mga Kristiyano because of their faith. Darating yung time, ititigil ng mundong ito sa lahat ng mga Kristiyano ang pag-aaral patungkol sa ating pong Panginoong Jesucristo. And I would like to say, ngayon na tayo po ay nasa stage na open ang lahat to know about the Lord Jesus Christ, whom we are serving. I would like to challenge you. Ito po yung time na dapat tayo po ay nag-aaral, inaalam natin kung sino si Jesus sa ating pong mga buhay. Isang kasi si Jesus parang genie lang sa atin, di ba? Pag may sakit, Lord, pagalingin mo naman ako. Lord, may pangangailangan, bigyan mo naman ako. Parang agimat, ano? Susuot pa yan, tapos haplos-haplosin. Di ba? Bukas mananalo ako. Promise, Lord, pag nanalo ako, bibigay ko ito sa mahihirap. Amen po ba? Nung nanalo, hindi nakilala. Amen po ba? Naranasan niyo po during the time na wala pa tayo sa ating Panginoon. Hindi ganoon. Amen po ba? Though si Lord, pinangako niya that He will provide, He will heal. Pero hindi lang siya ganon. It's more than that, mga kapatid. Amen po ba? Sabihin mo nga, let us pursue Jesus. Dapat mag-strive tayo na alamin kung sino talaga siya sa ating pong mga buhay. In Colossians, tignan natin, in Colossians, sa ating pong pinaka-main text, ang sabi doon, just as you receive Christ, Jesus as Lord. Okay? Sabi niya, nung mga panahon na tinanggap mo siya sa iyong buhay, ang sabi doon, continue to live your lives in Him. Hindi natitigil sa panahon na kung saan tinanggap mo siya and that's it, tapos. May mga ganong katuruan, di ba? O, ligtas naman na ako eh. Okay na yun. Mahal ako ni Lord. Yan ang grace niya. Di ba? So, ibig sabihin, magpapatuloy ka pa rin sa buhay mo sa kasalanang mga ginagawa mo. Yes, kasi mahal na mahal ako ni Lord. Ganun lang yung pagkakakilala mo sa Kanya. Dapat alam mo rin na si Lord ay just. Na merong naghihintay na impyerno. Amen po ba? Alam natin, heaven lang. Oh, come on. Kung ganun lang kadali. Oh, gawa lang ng gawa ng mabuti kasi yun ang gusto ni Lord para maligtas. Pero hindi. Ang salvation kasi not by good works. Amen po ba? It is by the grace of God, and you have to accept Him in your life. Amen po ba? It is a gift. In fact, hindi naman siya free gift. Ang tawag natin, free gift, pero hindi. Meron pong nagbayad yan. Binayaran niya ng ating Panginoong Hesus na libre niyang ibinibigay sa atin. Amen po ba? Amen. So sabi niya doon, continue to live your lives in Him. Anong ibig sabihin nun? Patuloy po nating inilalapit ang ating pong mga buhay sa Kanya para mas lalo po natin siyang makilala. Paano makikilala ang isang tao without communications? Tama ba? Walang closeness. Tayo po, nagbi-build tayo ng relationship. Para pag may relationship, you can easily come, ask, di ba? Guide, rebuke, na kung saan minsan ayaw na ayaw natin, and correct. Hindi mo magagawa yung mga bagay na yan without relationship. Hindi mo makikilala si Lord without relationship.
So anong sinasabi natin ngayon? Continue to pursue Him. Continue to come to Him. Amen po ba? Hindi lang lalapit tayo sa Kanya kasi hindi tayo, hindi masama yung pakiramdam ko ngayon. Gusto kong lumapit. Maganda yan. Kasi nga, lumalapit ka pa rin. Yung mga iba, lumalayo talaga. Amen po ba? Pero lugi ka. Ang gusto ng Panginoon, meron ka mang pinagdaraanan o wala. Everyday, lumapit ka sa Kanya. Aralin mo kung sino siya. Hindi mo maintindihan, you ask the Holy Spirit kasi nobody can really understand the Lord without the guidance of the Holy Spirit. Amen po ba? Kahit ngayong salita niya, basahin niyo po yung the book of Numbers, hindi mo magigets yan without the guidance of the Holy Spirit. Puro numbers, puro kings, puro wars. Amen po ba? Amen. So ano po sinasabi ni Pastor? Ano man yung situation po natin, napakahalaga. Let us continue to come to Jesus. Let us continue to pursue Him. Sino siya sa ating po mga buhay? Amen po ba? Napakahalaga mga kapatid. Sabi doon sa Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24, sabi, let not the wise boast of their wisdom, but let the one who boast about this. Ano po yung dapat nating ipagyabang? That they have the understanding to know me. Ang ganda mga kapatid. Ang ganda ng sinabi ng Panginoon. The understanding about our knowledge of Jesus. The more na kinakikilala natin ang Panginoon, the more na nagiging confident tayo sa mga ginagawa natin. Hindi tayo takot. Tama ba? Sino dito yung nababalot yung takot? Kaya work ng work. Kasi nga, baka pag di nagtrabaho, wala kaming pag tumanda kami, wala kaming hindi ka pa tumatanda, nagwo-worry ka na paano pag di ba? Don't worry. Meron nang nakahanda para sa iyo. Sabi mo katabi mo, may nakahanda na si Lord para sa iyo. In Philippians chapter 3 verse 10, sabi yun, I want to know Christ, sabi ni Pablo dito. Yes, to know that the power of His resurrection and participation in His suffering. Ano po yung nakita ninyo sa karakter ni Paul? Despite of the situation na pinagdaraanan niya, ang nasa puso niya is that gusto pa rin niyang makilala si Lord. In fact, because of Jesus Christ, kaya siya nagsasuffer. Tama ba? In fact, because of His faith, kaya siya pinaparusahan, kaya siya nasa kulungan. Pero bakit yung nasa isip niya, nasa puso niya, ay alamin pa niya kung sino si Jesus, kung paano maging malapit sa Kanya. Tama ba? Kung paano siya maranasan, ang ganda ng espiritu ni Pablo. And praying na sa ating pong lahat pag dumating tayo sa time na yan, situation na yan, yung impact niyan sa buhay natin mag-reflect sa ating pong mga actions, sa ating pong mga decisions, sa ating pong mga emotions. Amen po ba? Ang ganda ng character ni Pablo. And he really pursued Jesus despite of what is happening sa kanyang buhay. And this is the encouragement sa ating lahat. Ano man yung pinagdaraanan mo, it doesn't matter. Hindi ko sinasabing insensitive po ako. I know your feeling. Alam ko po yung pakiramdam ng malungkot, pakiramdam ng may pinagdaraanan, mga problema sa family. Alam ko yan. Kasi kami hanggang ngayon meron pa rin. Pero I would like to challenge you. Huwag nating i-magnify yung mga bagay na yan. Let us continue to pursue Jesus, and Jesus will going to take care of those problems. Amen po ba? Amen? The question is this: how eager we are in knowing Jesus more and more. How? Excited ba tayo mas makilala siya? Gumagawa ba tayo ng paraan para makilala siya? Amen po ba? Or naka-depende lang tayo every Sunday sa preaching ni Pastor? Kawawa po kayo pag ganoon. Kailangan may pag-aaral araw-araw. Kailangan may pagsunod araw-araw. Kailangan may pananalangin araw-araw. Pagbabasa ng Bible araw-araw. Tingnan mo yung katabi mo kung excited na makilala si Jesus. Who is Jesus before? Diba? Kung sino si Jesus ngayon at sino siya sa mga susunod na taon. In fact, sabi sa Bible, He is the same yesterday, today, and forever.
Kung ano yung mga miracles na ginawa niya noon, ginagawa niya ngayon at gagawin pa niya sa mga susunod na araw ng ating pong buhay. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Pangalawa, yes, you pursue Jesus. Pangalawa, then nakilala mo na siya, nakita mo yung character niya, nakita mo kung gaano siya kabuti, kamaka-powerful, napakamapagpakumbaba niya. I would like to say, be like Him. Sabihin nga natin, let us be like Jesus. Sino ba si Jesus? Diba? Hindi lang po siya Savior. Ang dami niya mga characteristics na pwede pong makatulong sa atin sa mga panahon na may mga nanlalait sa atin, nagpe-persecute sa atin. Diba? Ang sabi niya, forgive them. Totoo naman eh. Diba? Amen mo ba? Hayaan mo lang sila, nak. Ang mahalaga, nandito ako. Ako yung number 1 audience mo. Amen po ba? Sa mga panahon na discouraged ka, dinidiscourage ka ng iba, hayaan mo lang sila. Huwag mo silang pansinin. Tumingin ka lang sa akin. Ako yung number 1 na manunood sa'yo. Yan ang tatay. Amen po ba? Napaka-sweet po ni Lord. Kung babasahin niyo po yung Bible, napaka-sobrang sweet niya. Particularly nung mga panahon na nagsasuffer na siya. Diba? Hindi rin na maintindihan kung bakit nangyayari yon. Lagi niyang sinasabi, pagdating ng time, maiintindihan niyo rin. Pinapako na siya, Lord, forgive this person. Alam ko, hindi nila alam ang ginagawa. Yung mga ganong character ni Jesus, ang gandang makilala talaga siya kung bakit ganon siya. Amen po ba? So let us be like Jesus. Anong ibig sabihin nun? Let us imitate His character. Are you willing to imitate God's character or Jesus' character? Are you sure po? Sigurado kayo? Baka magbago pa isip nyo. Pupunta na tayo doon. Sino nag-amen? Alam nyo po, itaas nyo lang kamay nyo. By the grace of God naman, di ko naman sinasabing ora-orada, mababago tayo. Amen po ba? Are you willing to be changed? Are you willing to be transformed? Are you willing to experience the power of Jesus sa ating pong mga negativity sa ating mga buhay? Are you willing? Amen po ba? So be like Jesus. Ano yung mga characteristics niya? Mamaya makikita natin that. Though growth in any aspect of our lives, I do believe it will be a long process. Sa bawat araw na nagdaraan po sa ating mga buhay, sa ating mga sarili, hindi siya madali. At ito po ay isang proseso. Pero salamat sa Panginoon, sa araw-araw ay nariyan siya upang tayo po ay samahan sa mga takbuhin ng ating pong buhay, upang tayo po ay mas lalong maging kagaya niya. Okay? Sa tulong niya, mapangyayari ang mga bagay na yan. Mas nakilala mo ba ang ating Panginoon sa mga panahon? Alam niyo po ba na the more na tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, the more na mas lalo natin siya nakikilala. Kapag stagnant, walang nangyayari, walang miracles, walang problema, hindi mo makikilala si Jesus. Amen po ba? Amen? So, tignan natin in verse 2, chapter 2, in verse 7a. Ang sabi niya doon, rooted and built in Him. Sabi niya, rooted and built up in Him. Anong ibig sabihin nito? Okay, tignan natin, ituloy natin. Yung isang puno na may malalim na ugat, okay, naalala ko po tuloy, meron ako nakita sa social media na isa sa pinakamataas na punong kahoy ay nasa Pilipinas. At alam niyo naman po, ang Pilipinas ay daanan ng bagyo. Tama ba? Pero alam niyo po hanggang ngayon, sa dami ng mga bagyo na nagdaan, yung punong kahoy na yon, hanggang ngayon ay nandoon pa rin. Nakatayo siya. At alam niyo po, kung nasaan yan, nasa bansang Pilipinas. Hindi ko na research kung saan, basta nakita ko lang, nandoon sa bansang Pilipinas, sa dami ng bagyo. Okay, para mas maintindihan po natin, sino pong nakakita ng puno ng kawayan? May mga kawayan tayo, di ba? O yung mga galing Pilipinas, nakita nila. Ngayon, sa dami ng bagyong dumaan, bumagsak na lahat, pero yung kawayan naandoon pa rin. Alam niyo po ba kung bakit?
Kasi niyo po, ang kawayan ang isa sa may pinakamalalim na ugat na kapag talagang nag-ugat yan, hindi pa ganon palalim. Amen po ba? The more na mas maraming bagyo, the more na mas nauuga ang kawayan, isa sa mga characteristics niya, the more na mas dumadami ang kanyang mga ugat palalim. Yun ang characteristic ng kawayan. Amen po ba? Ang mga taga-CFICC, the more na tayo po ay pinapadaan ng Panginoon sa mga bagyo, nakikita ko po, kaya nga nandito kayo ngayon, kasi mas lalo kayong pinagtibay ng mga panahon dahil po sa inyong pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Ganon din po ang buhay na nakaangkla sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ang karakter ay unti-unting nagiging kagaya niya. Kaya't hindi lang sa atin o hindi lang natin siya dapat kilalanin, mga kapatid, kundi dapat tularan natin kung sino siya, kung ano siya at kung ano yung mga ginagawa po niya. Imitation is a mark of discipleship. Ibig sabihin, kung talagang tayo po mga disciple ni Jesus, ginagaya natin kung ano yung ginagawa niya, kung ano yung mga ginawa niya. Amen po ba? In Ephesians chapter 5, verse 1 and 2, ang sabi dito, follow God's example. Basahin natin, sabi doon, therefore, as dearly loved children and walk in the way of love, okay, just as Christ loved us. Alam niyo po, isa sa mga karakter ni Jesus, mapagmahal siya. Yung katabi mo ngayon, nandito yan, because of the love of Jesus. Amen po ba? Ang sabi sa Bible, ang kabayaran ng kamatayan ay ng kasalanan ay kamatayan. Pero salamat kay Jesus. Salamat sa ating Panginoong nasa langit. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. And that is love. Alam niyo po, kahit paulit-ulit natin itong inaaral, new revelations. Yung impact nito sa ating po mga buhay, lalong-lalo na kapag nakakagawa tayo ng mga pagkakamali, it will really encourage us to continually come to Jesus. Amen po ba? Amen? Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Ang sabi doon, but the fruit, ito na yung sinasabi natin kanina. Paano ba natin siya tutularan? Sino yung mga nagtaas ng kamay? Ito po yung character ni Jesus. Are you ready? Are you ready, mga kapatid? Ang sabi doon, but the fruit of the Spirit is what? Love. Ang sabi niya doon, love. Kailangan mapagmahal ka. Paano, pastor? Hindi naman kamahal-mahal. Ang tagal ko nang ini-invite, ako pa yung masama. Oh, di ba? Ganun di ba? Love. Sa patient dapat yun di ba? Kung alam nyo po, kahit sobrang hirap yan, i-invite sa church, huwag kang susuko, huwag kang titigil. I-invite para magkaroon kayo ng fellowship, huwag kang susuko. Si Lord nga, hindi niya tayo sinukuan, hindi kanya sinukuan. At hanggang ngayon, patuloy na iniintindi. Amen po ba? Ang sabi diyon, joy. No. Si Lord, masiyahin daw. Di ba? Sino dito yung malungkotin? Di ba? Joy. Sabi doon, peace. Ito na yung character ni Jesus. Peaceful. Alam niyo po, itong pagpipreach ni pastor, minsan, alam niyo, ang hirap talaga mag-share ng gospel, ng salita ng Panginoon. Kasi ito yung mga pinagdaraanan natin everyday. Ang hirap maging peaceful kapag ang dami mong iniisip na mga kailangang ayusin. Tama ba? Tama ba? Pero salamat sa Panginoon, kasi through His grace, patuloy po tayong nakakakilos, nakakagawa. Nagkakaroon po tayo ng kapayapaan. Sabi doon, forbearance, kindness, goodness. Kindness, pastor? Goodness? Oh my goodness, pastor. Ang tagal-tagal ko na talagang pinagtitiisan itong asawa. Ay, asawa, hindi, itong kaibigan ko. 'Di ba? Minsan yung battle sa loob ng bahay. Tama ba?
Wala sa labas. Kahit kami minsan, most of the times, may mga bagay kami hindi napagkakasunduan. Tapos, bubulungan kami ng Panginoon. Oh. Joy, peace, kindness. Oh, di ba? Oh, gentleness. Kaya minsan, nag-aaway kasi hindi gentle eh. Di ba? Hindi gentle yung pagkasabi. Ako, mahilig ako manigaw eh. Kaya minsan nag-aaway kami. Kapag ni-remind ako ni Lord, Lord, sige na. Sige na, pag-usapan na natin. Di ba? Naaayos eh. Kaya the Spirit of God, hindi para istorbohin tayo. Hindi para i-destroy tayo, kundi para para ayusin tayo. O subukan nyo maging kindness bilang mag-asawa sa isang linggo. Sanayin nyo na gawin yung isang buwan. Late naman ba? 3 months naman. Ang daming pwedeng magbago. Amen po ba? Goodness, faithfulness, of course. Maging tapat tayo sa atin po mga mahal sa buhay. Gentleness and self-control. Self-control. Ito po yung laging bagsak tayo dito. Amen po ba? Self-control. Pero sabi ng Panginoon, my grace is enough. Tutulungan kita. Lapit ka lang. Amen po ba? Sino dito yung walang self-control? Di ba? Minsan lahat tayo, di ba, bagsak. Salamat sa Panginoon, nire-remind niya po tayo today. Kilalanin natin siya. At kapag nakilala natin siya, ito po yung characteristics niya. I-apply natin sa ating pong mga buhay. I-apply natin sa ating pong mga asawa, pakikipag-usap natin sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, diba? Sa mga taong mahal natin sa buhay. Kapag nakita nila yung Spirit of Jesus in us, hindi mo na kailangan sobrang magpaliwanag sa kanila kung sino si Jesus. They will understand, oh my goodness, yan pala si brother, si sister. Saan ka ba nagsisimba? Dati kasi ang pananalita mo, puro pabalagbag eh. Pero ngayon, straight na. Di ba? Wala ka namang ginawa. Di ba? Parang nakita niya na mayroong pagbabago. Amen po ba? Are you willing to be like Jesus? Yung characteristic niya. Ano niyo po, you cannot reach the vision without the characteristic of Jesus. Mahirap mag-reach out pag wala ka niyan. Yun ang nakita ko. Tama ba? How can you say, for God so loved the world, kung wala kanyang mga character ni Jesus? Tama po ba? Amen po ba? So, I would like to challenge everyone, mga kapatid. I know, and you know yourself, isa sa napakahirap gawin, ito, yung magpatawad. Pero dahil tayo ay na kay Kristo, nagagawa natin magpatawad. Nagagawa natin magmahal, nagagawa natin magbigay, magsakripisyo sa mga taong napakahirap mahalin. Sa mga taong opposite sa lahat ng mga ito. Amen po ba? Why? Una sa lahat, hindi naman tayo yan. Tatandaan nyo po, once na nagawa natin yan, hindi naman tayo yan. It's the Spirit of God in us. It is because the character of Jesus is in us. Do you agree na nasa atin po yung mga yan? Pastor, yung mga iba ayaw ko eh. Di ba? Yung mga iba po kasi yan eh. Talagang yun na ako eh. Amen po ba? Mga ganun tayo eh. Kaya hindi natin nararanasan yung full package of God's blessings kasi hindi natin tinatanggap yung pagtuturo ng Diyos. Ang tunay na nakaangkla sa katotohanan ay hindi lang sa mga taong nagdadasal, no? Every Sunday nagdadasal tayo, every Sunday lang nagsisimba o gumagawa ng mabuti, mga kapatid. Sila rin ay dapat na makitaan ng pagpapakumbaba, pagpapatawad, pagmamahal at paglilingkod sa mga taong nasa paligid nila, particularly po sa ating pong Diyos. You know, the ministry that you have right now is a place where God is using you para mas maintindihan mo that these characteristics of His, is very much important. Walang perpektong lugar. Pero dinadala tayo ng Panginoon sa mga bagay na yan
upang tayo po ay maayos at matanggap natin yung mga sinasabi na ito. Yung love, yung joy, yung peace, yung perseverance, yung kindness, yung goodness, yung faithfulness, yung gentleness, yung self-control. Hindi mo yan mararanasan kung wala ka sa sitwasyon na dapat ma-challenge ka. Paano ka magkakaroon ng self-control? Wala naman nang-aaway sa'yo. Nakuha niyo pa? Paano ka magkakaroon ng self-control kung okay ang lahat? Paano ka magkakaroon ng peace of mind kung wala namang problema? Nakuha niyo po? So inaalaw ni Lord yung mga bagay na yan para mas maintindihan mo, ito pala yung kalooban ng Panginoon. So that I can come to Him. Yung intervention ng Panginoon, lagi namang nariyan mga kapatid. Amen po ba? Amen? Makikita ba o nakikita ba, sabi diyan, sa ating mga buhay, ang bunga ng banal na Espiritu? Tignan mo yung katabi mo. Di naman pastor. Minsan nga yan, mapagmura. Di ba? Minsan nga naman mapag-judge. Well, huwag kang mag-alala. Ito na yung pagkakataon. Ni-remind tayo ng Panginoon, hindi pa uli ang lahat. Amen po ba? Are you challenged today? Are you challenged today, mga kapatid? Sige, palapakan natin ang Panginoon para natutulog na kayo. Napakahalaga, i-pursue natin si Jesus. At kapag nakita natin kung sino siya, let us be like Him. Amen po ba? Tularan natin siya kung sino siya, kung ano yung characteristics niya, kung ano yung ginagawa niya, kung ano yung mission niya, kung ano yung gusto niya. Amen po ba? Alam niyo ba kung ano yung gusto ng Panginoon why we're here? Napakahalaga, di ba? We have that vision. Dapat mayroon po kayong mga vision that comes from the Lord. Pag wala yan, you will perish. Ang sabi sa Bible. Amen po ba? Pangatlo, and this is the last. Ang sabi doon, live the words of Jesus. Sabihin nga natin, I will live every words of Jesus. Every words of Jesus, isa sa pamuhay ko yan. Ang bigat niyan. Amen po ba? Amen? Okay, tignan natin. In our text, sa verse 7b, ang sabi diyan, strengthened in the faith as you were taught. Okay, every Sunday we are listening to the message. Every weekdays, ma-attend tayo ng ating mga cell groups. Nakikinig tayo sa mga leader natin. Aside from your private life, nagbabasa kayo ng Bible. Those things are the ways of God para mas maipakita or maituro niya sa atin kung ano yung mga words na gusto niyang gawin natin. Kung ano yung mga salita niya na kung saan nais niyang matutunan natin. So napakahalaga, every Sunday maintindihan natin that our faith, yung pananampalatayang ibinigay ng Panginoon sa atin, ay nagiging mas makatotohanan, mas nagiging matibay, amen po ba? Mas nagiging matatag dahil po sa kanyang mga salita na ating pong napapakinggan araw-araw. And through that, mga kapatid, isa sa mga para magkaroon ng impact yung mga bagay na yan is that for us to what? To practice what we have, sabi nga nila, practice what we have preached for those who are preaching the gospel, and practice for what we have heard. Kung ano yung napakinggan natin during that Sunday, particular Sunday, kailangan ina-apply natin ito during the weekdays. O, tignan mo yung katabi mo. Oh, pastor, nakikita ko talagang apply na apply. Amen po ba? So kailangan kung ano yung word ng Panginoon during that Sunday, nakikita yan during the weekdays. Lord, forgive me, meron akong hindi nagawa ang salita mo during the weekdays. At least, totoo ka. Alam niyo po, ulitin ko, pag hindi tayo naging totoo, hindi tayo lalago. Pag hindi natin inaccept na, Lord, ito yung weakness ko, itong part na to, tulungan mo po ako, hindi tayo lalago. Amen po ba? Ang lakas ng pananampalataya ay hindi lang galing sa dami ng mga naririnig po nating sermon, kundi sa pagsasabuhay ng salita niya na ating pong naririnig every Sunday or every time na may mga
words na sinasabi siya sa atin sa pamamagitan ng mga pastor, ng mga leaders na nangunguna po sa atin. Kapag namumuhay tayo ayon sa kanyang mga salita, tayo'y pinapalakas niya, pinatitibay at pinupuno ng pasasalamat. Alam niyo po, makikita niyo sa mga tao na totoong sila ay babad sa salita ng Panginoon. Pansinin ninyo kung sila ay kung sino yung mga taong marunong sumunod sa salita niya, sila yung mga taong mapaglingkod. Sila yung mga taong mapagpasalamat at masiyahin. Sila yung positibo sa lahat ng mga bagay. Bakit po? Because he lived the words of Jesus in his life. Kapag ina-apply natin yung salita ng Panginoon, mas lalo tayong may kapayapaan, meron tayong mapagpasalamat na puso, at mapagpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Amen po ba? James chapter 1, verse 22, ang sabi doon, do not merely listen to the word and do deceive yourself. Do what it says. Kaya pinsan, pag hindi natin ginawa kung ano yung napakinggan natin, dinadaya po natin ang ating mga sarili. And in that, yung paglago mabagal. Pwede bang i-challenge mo yung asawa mo, yung kaibigan mo? Magtulungan tayo, i-apply natin yung words na na-receive natin during that particular Sunday. Kahit mag-ano lang po tayo, mag-focus tayo sa fruit of the Holy Spirit. Di ba? Kapag nakikita mo si Brother Jay na medyo magagalitin na, i-remind mo siya, fruit of the Holy Spirit. Di ba? O pag nakikita mo naman yung si Sister Marcel na medyo, ayaw mo na yun kasi minsan remind mo, fruit of the Holy Spirit. Baka nyo po, mariremind tayo eh. Si Samuel, binibigyan ko siya ng karapatan. Pag nagiging masungit ako, pag mayroon ako mayroon akong sinus, lahat naman tayo may sinus eh. Sinusitis, binibigyan kita ng pagkakataon na na masahin yung ulo ko. Di ba? Alam niyo po, kailangan natin ng isa't isa. Di ba? Kapag nakikita mo siya na medyo, magagalitin. Fruit of the Holy Spirit. Pwede po ba mga kapatid? Pwede bang i-culture natin dito sa family natin yon? Mapagpatawad, mapagmahal. Amen po ba? Pwede ba? Ang sarap sa pakiramdam kapag nakikita natin ang bawat isa na isinasapamuhay yung salita ng Diyos sa ating po mga buhay. Amen po ba? The Lord whom we are serving is so loving na kahit na ilang beses tayong bumagsak, nariyan lagi siya. Amen po ba? Na kahit na sobrang lungkot ng buhay natin, isang tawag lang natin sa Kanya, nariyan siya para sa ating lahat. Amen po ba? Pwede bang palapakan natin si Lord? Ang sabi sa Matthew chapter 7, verse 24, therefore, everyone who hears these words of mine, ang sabi doon, and puts them into practice, anong sabi doon? Is like a wise man who built his house on the rock. It did not fall because it had its foundation on the rock. Wala pong ibang matibay na sandigan kundi ang salita ng Panginoon. Na kapag binulay-bulay natin, araw-araw, dumating man yung mga pagsubok, hinding-hindi ka matutumba. Kasi nakaangkla ka, kanino? Sa matibay na sandigan at walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus sa Kanya pong mga salita. Kahit anong gawin, sabihin ng kaaway, i-discourage ka ng kaaway, hilain ka pababa ng kaaway, at sabihin niyang wala kang magagawa. Sabihin po natin, the Lord is my strong foundation. Siya ang matibay na sandigan at kailanman hinding-hindi ako magigiba. Amen. Palapakan natin si Lord. So I would like to say, may kapangyarihan kung ito ay isinasagawa. Ang salita ng Panginoon ay nagkakaroon po ng impact sa ating po mga buhay kapag ito po ay ini-apply po natin araw-araw. Pero kapag narinig lang natin ito, labas doon, wala. And the challenge is this. I would like to challenge you. Yung mga words na naririnig natin, himay-himayin natin.
Amen po ba? Every day, kung ano yung words, himay-himayin natin. Ano yung words ng Panginoon? Ang pananampalatayang nakaangkla ay hindi lang naririnig ang salita, bagkos ito ay namumuhay sa salita. So I would like to say, mga kapatid, ang pagiging matibay na sandigan ay resulta ng dahil meron tayong kaalaman patungkol sa ating Panginoong Hesus. Meron tayong pagsunod sa Kanya. At ang impact nito, kapag mas lalo nating inalam, kinilala ang ating Panginoong Hesus at sumunod tayo sa Kanya, magkakaroon po tayo ng matatag na pananampalataya. At naniniwala po ako na sa pang-araw-araw nating mabubuhay, dumating man ang pagsubok, hindi tayo basta-basta matitinag. Amen po ba? Amen? So, let us continue to strive to know Him. Let us continue to strive to be like Him. And let us continue to live according to His Word. Naniniwala po ako in this message in Colossians chapter 2, verse 6. Ang sabi diyon, be rooted, be built, be strengthened, and overflowing with thanksgiving. So, I would like to challenge everyone. Ang sabi diyan, am I truly anchored in Christ? Or am I just attending the church? We're not building people because we want to have many members in this church. We are not after members. We are after doing the missions of the Lord by making disciples. Amen po ba? Disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. It's not our disciples, but it's the disciple of the Lord Jesus Christ. Ginagamit tayo ng Panginoon, nagiging instrumento tayo para magkaroon po ng marami pang mga disipulo upang mas maipangaral, maabot ang mga kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Tingnan natin, tanungin natin yung sarili natin as I close. Am I truly anchored in Christ? Talaga bang nakaangkla ako sa Panginoong Jesucristo? Or I'm just attending the church kasi nakasanayan na. Nakakahiya kasi si ganito kay ganyan. Hindi ko alam kung anong situation po ninyo ngayon. Ano yung level ng ating pong pananampalataya. Only God knows. But I would like to challenge you. Nasaan ka man ngayon? Hindi na mahalaga. Ang mahalaga, mahal ka ng Panginoong Hesus. At ipaglalaban ka niya. Amen po ba? Yes, hindi ka perpekto, may mga pagbagsak, may mga pagkakamali. But I would like to encourage you. Patuloy kang ipaglalaban ng Panginoon despite of who you are. Nakaya kanyang ipaglaban doon sa krus, ngayon pa naman na malapit na siyang dumating. Naniniwala po ako sa bawat laban natin, hindi tayo ang lumalaban. Kung tayo nakaangkla sa Kanya, siya ang magiging tagapagtanggol at ipaglalaban niya tayo sa buhay na meron po tayo ngayon. Amen po ba? Amen. So, I would like to say this as a commitment. Sabihin nga natin, starting today, I will pursue Christ. Starting today, I will imitate Him. Hindi lang basta-basta imitate Him dahil maganda sa salita eh. Di ba? Intentionally kahit alam kong mahirap. Amen po ba? Starting today, I will obey His word faithfully. Okay, sabay-sabay na. Tayo natin tumayo. Pwede ba natin sabihin ito? With all our heart. Okay, sabihin natin, Lord, nasa sa inyo yan ha, naririnig tayo ng Panginoon. Sabihin natin, starting today, Panginoon, I will pursue Jesus Christ in my life. Starting today, I will imitate Him intentionally. Lord Jesus, starting today, I will obey your word faithfully. Aming dakilang Diyos, salamat po. That despite, Father God, of who we are, tanggap niyo po kami. Tanggap niyo, Panginoon, ang aming pagkatao. Alam niyo ang aming po mga pagkakamali.
But still, patuloy niyo po kaming minamahal. Salamat po aming dakilang Diyos. Salamat po. Sa iyong mga salita, Panginoon, ipinakita niyo po kung gaano ka kabuti. Gaano ka kapagmahal, O Diyos. May mga time, Lord, na napanghihinaan po kami. May mga time, Panginoon, na parang gusto naming tumigil, Panginoon, sa paglilingkod. Pero mas marami kang time, Panginoon, to remind us that your grace, your love is enough. At kailanman hindi mo kami bibitawan. Lord, salamat po, Panginoon. Help us to be like you, Father God. Turuan niyo po kaming magmahal, magpatawad. Turuan niyo po kaming maging masaya, Panginoon, magalak, lalong-lalo na sa mga time na napakahirap ng sitwasyon, Panginoon. Lord, every family na nandito may mga kanya-kanyang pinagdaraanan. Bawat individual, Panginoon, may mga sufferings, may mga battles po sila sa kanila pong mga paglalakbay, Panginoon. I don't know, Father God, at bilang pastor po nila, Panginoon, kami po ay lumalapit, ako po ay lumuluhod, Panginoon. Lord, let this family, let every one of us, Panginoon, patuloy, Lord, na tulungan niyo po kami na mamuhay ng meron pong pananampalataya sa iyo. Na despite of problems, Panginoon, magtiwala pa rin kami sa iyo, aming dakilang Diyos. Sa families, Lord, alam ko po, Panginoon, may mga pangangailangan ng bawat isa. Amin po itong inululuhod sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, yung mga tatay, Lord, na may mga pangarap sa kanila po mga anak, Lord, tulungan niyo po sila, Panginoon. Help our parents, Father God, to build their family, Panginoon. Alam din po namin, Panginoon, na may mga part ng aming pong pamilya na ngayon po hindi pa nakakakilala, O Diyos. Lord, help us na maging pagpapala sa kanila. May share namin yung gospel sa kanila, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Na despite, Lord, of our past, hindi niyo po ito tinignan. At mas nakita niyo, Panginoon, yung pagiging special namin sa puso mo. You called us, oh God, you saved us by our name. Hallelujah, Jesus. Salamat po, aming dakilang. Salamat. Puri ka namin. Yes, Lord. Yes, Lord. Mananatili kami sa iyo. Yes, Lord. Let's worship the Lord. Yes, Lord. Sige po, lambingin natin ang Panginoon. Diyos ang sasamba. Yes, we worship you, Lord. Panginoon ko. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Sige po, let's sing this with all our heart. Pinapakinggan tayo ng Panginoon. Nakikinig po siya sa atin. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Suliranin ba'y dumarating? Lord, pakinggan niyo, Panginoon, ang aming pong mga awit, ang aming pong mga panalangin. Sasambahin, Panginoon ko sa iyo. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus.
sa ating mga puso. Suliranin man Ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang Lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon, ikaw lamang. Panginoon ko, kayo lamang. Mananatili. Mananatili. Kailan. Mananatili. Mananatili. Kailan. Mananatili. Kailan. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Never mo kami iniwan. Never mo kami iniwan. Salamat, dakilang Diyos. We love you, Lord. Sabi, pwede ba natin isigaw? We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bless your name, O God. Sa iyo ang lahat ng kapurihan namin, dakilang